Dear Kuya Billy, napanood ko po at napakinggan ang inyong istorya sa Untold Story at nalulungkot po ako kasi kalintulad po ito ng aking kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Patricia, 16 years old at kasalukuyan pong nag-aaral. Sisimulan ko po ang kwento sa aming pamilya. Bunga po ako ng isang magulong pamilya at isang broken family. Dahil nga po kinalakihan ko na ang pag-aaway ng aking mga magulang dahil wala pong araw na hindi umuuwing lasing ang aking ama. Ang aking ina naman po ay isang labandera na kumikita po sa pa-extra-extra sa pagkiketer. Namuhay po kami ng sobrang hirap, isang kahig, isang tuka at kadalasan po hinihingi pa ng aking ama na wala na nga pong trabaho ay lagi pa pong lasing. Bata pa lang po ako, hindi na po ako nakaramdam ng pagmamahal ng isang ama. At nung tumuto nga po ako ng high school, may nakilala po akong teacher. Sobra po kami naging close. Parang siya po ang naging ama ko sa bawat pagpasok ko. Mas masaya pa nga po akong papasok araw-araw kaysa po uuwi ako sa magulo naming tahanan. Napakabait po sa akin ni Sir. Lahat po binibigay niya sa akin, mga personal ko pong pangangailangan, mga personal ko pong baon, ibinibigay po sa akin ni Sir. Medyo may edad na po si Sir at mayroon na po siyang asawa at mga anak, kaya hindi po ako naiilang sa kanya kasi iniisip ko po na ito ay itinuturing niya po akong bilang isang anak. Hanggang dumating po na ako ay naging second year, ganun pa rin po ang pinakikitang kabaitan sa akin ni Sir. Para papaiklian ang kwento, dumating po ang isang bakasyon, inaya po ako ni Sir sa isang family outing nila. At ako naman po ay sumama dahil hindi nga po ako naiilang kasi nga po halos kaidaran ko lang ang kanyang mga anak. Panatag po ako na sumama sa kanila na ang paalam ko po sa aking magulang, ang mga kasama ko po ang aking mga classmate. Pero ang katotohanan po, ako lamang po at ang pamilya ni Sir ang kasama sa family outing nila. Hanggang sa isang gabi po, dahil isang linggo po itong pagbabakasyon, nagulat po ako. Bigla na lang po siyang pumasok sa aking kwarto at inutusan po akong masahihin ko raw po siya o hilutin ko raw po siya. Dahil nga po hindi ako naiilang sa kanya, ginawa ko po yun ng yung kanyang inuutos. Hanggang sa nagulat na lamang po ako, dumating po sa punto na nagawa po namin yung dapat hindi namin gagawin. Yun na nga po, may nangyari po sa amin ng aking teacher na itinuturing ko po sanang magulang ko. Kaya po, naguguluhan po ako kasi magpapasok ko na po ulit. Hindi ko po alam kung lilipat po ako ng school o hihinto po ako ng pag-aaral. Kasi hindi ko rin po inaasahan na yung tao na nagbibigay sa akin ng tulong, ganun po ang gagawin sa akin. Akala ko po dati, ang pinaparamdam niya sa akin ay pagmamahal bilang isang magulang o bilang isang teacher. Palagi pa rin po siya nagme-message sa akin. Kahit nagbakasyon na po, lagi pa rin po siya nagme-message, nagsisend din po siya sa akin ng pera sa aking GCash, pero hindi ko na po siya nire-replyan. At nagmamakaawa po siya na sana maging maayos daw po ulit ang aming pagsasama at maging maayos daw po ulit ang lahat. Kalimutan na lang daw po namin ang nangyari nung gabi na yon. Ano po kaya ang pwede kong gawin, Kuya Billy? Nagugulahan po ako. Wala pong nakakaalam kahit sa mga magulang ko sa nangyaring ito sa akin. Hindi ko po alam kung ako yung lilipat po ng paaralan o ako hihinto sa pag-aaral. Kaya po ngayon magpapasukan, hindi ko po alam kung ano po ang gagawin ko. Kaya po ako humingi po ng advice sa inyo at sa inyong mga followers kung ano po ang aking dapat gawin. Maraming salamat po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Patricia. Nakakalungkot tong story natin ngayon, kasi siyempre broken family ka na, naghanap ka ng pagmamahal ng isang ama na nahanap mo naman sa teacher mo, sa guro na dapat nag-guide sa'yo sa paaralan. Pero ganun nga nangyari, hindi natin inaasahan na may ganun nangyari sa iyo, Patricia. Pero isa lang siguro may advice ko sa iyo, tama ka dun sa ginawa mo na umiwas ka na kaagad sa una pa lang na pagkakataon na may nangyari sa inyo, kasi
pwedeng maulit at na maulit yung pangyayaring ganon kung hindi ka iiwas. Kaya matalino ka sa pag-iisip na ganon, na agaran ka nakapag-iwas o umiwas sa pangyayaring ganon at hindi mo ginustong maulit pa. Isa sa pinakamaganda mong gawin, lumipat ka ng eskwelahan at para makapagsimula ka ng iyong pag-aaral ng maayos, na nakaiwas ka sa gulo, makaiwas ka sa ganyang mga pangyayari. Ang pinakamasakit kasing part dyan, Patricia, habang hindi mo nilalabas yung nangyari na yan, hindi mo sinishare yung nangyari na yan sa iyo, napakabigat yan sa loob mo hanggat hindi mo ibinabahagi yan especially sa mga magulang mo. Kaya lang sinabi mo na magulo yung pamilya mo, hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng isang pamilya. Kaya ang hirap, parang naiintindihan kita doon sa part na parang ang hirap ibahagi doon sa part na ibahagi mo sa mga magulang mo. Kasi iniisip mo siguro hindi ka nila maiintindihan, no? Pero pinaka-the best pa rin na may share mo sa mga magulang mo para sila magdesisyon kung anong desisyon ang pwede nilang gawin, kung anong pwede nilang gawing desisyon doon para sa ginawa sa'yo ng teacher mo. Dalawa lang kasi yan, Patricia, yung manahimik ka, itago mo na lang yan at gawin mong paalala sa buhay mo na mag-iingat ka lagi sa mga gagawin mo. Or ibo-voice out mo yan at pwede ka magsampa ng demanda, pero may masaktan na pamilya, may magugulong pamilya. Isipin mo lagi yung mga ganong pangyayari sa buhay mo. So para sa akin, pinaka-the best way, ikaw pa rin na makakasagot niyan tsaka yung pamilya mo. Pero pinaka-the best way, lumipat ka ng school, makapagsimula ka ng iyong pag-aaral para panibagong school, panibagong simula, para yung nangyari sa buhay mo is gawin mo na lang bahagi ng buhay mo para mas maging matatag ka, makalimutan mo yung pangyayari na yan. At nakakalungkot kasi nga yung itinuturing mo bilang pangalawang magulang mo, yun pa yung gagawa sa'yo ng hindi maganda. At wala tayong pwedeng sisihin dyan sa pangyayari na yan, kundi yung pagkakataon na napagsamantalaan ka ng mga panahon na mahina ka, na dapat may gumagabay sa'yo, dapat ginagabayan ka. Alam mo yun, ang pinakamahirap talaga bilang magulang, na dapat talaga nakapokus tayo sa ating mga anak, hindi sa bisyo, hindi sa mga bagay na kagaya niyan, wala tayong time sa ating mga anak. So maraming salamat, Patricia, sa istorya mo niyan, at hindi natin yan at thank you kasi naging bahagi kami ng pag-share mo ng istorya na to, na talagang hindi ko binasa lahat, yung inedit ko lang yung istorya mo kasi nga medyo mahaba siya at masyadong sensitibo yung mga kwento mo, yung mga pangyayari. So hindi na natin binasa lahat yung istorya mo na yan, at sana maging bahagi din ng ating mga followers para magbigay sa iyo ng advice para kung paano ka makapagsimula. Basta yun lang ma-advise ko sa iyo, lagi ka lang kumapit kay Lord kung ano man yung pinagdadaanan mo, at pinaka-the best yun, umiwas ka. So yun lang, God bless, at sana mag-message ka sa akin ulit basta na napagtagumpayan mo na yung pagsubok na yun na pinagdadaanan mo sa buhay. God bless you.